Hello, hello, Leo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for February 9 hanggang 15. So mga Leo, alamin natin kung ano po naghihintay sa inyo para sa linggong ito. Okay, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Leo ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Nine of Swords. In the area of what you need to focus this time, meron po kayong the World card. In the area of what you need, meron po kayong the Five of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Wheel of Fortune. In the area of your near future, meron po kayong the Eight of Swords. In your challenge for the week, meron po kayong the Page of Swords. In your fortune, meron po kayong the Ten of Cups. Beautiful, beautiful, beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Queen of Pentacles. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Leo, thank you po muna. Sa bawat donations po ninyo, saka po sa mga hindi nyo pag-i-skip ng ads, napakalaking tulong talaga yan sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking tulong din po yan sa ating channel. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang Ace of Wands. Si Ace of Wands, sinasabi dito, yes, meron kang bagong simulang gagawin. Maaring bagong trabaho ito, bagong sideline, or you're thinking of a new plan, a new strategy, or meron kang idea na parang, uy, nagpa-spark ng isip mo to nagpagana sa'yo, or parang bigla kang na-excite about something. Whether lilipat kayo ng bahay, lilipat kayo ng lugar, meron kang nakitang bagong trabaho doon, or bagong opportunity somewhere else, you are now ready to take on this new challenge or new life. Nakita ko yung pagpasok mo sa bagong era. So ngayon sabi dito, Leo, no, yung spirit guides na maging confident ka naman. Maging confident ka sa sarili mo, sa plano mo, sa abilidad mo, para maitulay mo ito. Nakita ko kasi na very, very promising ito. Kaya huwag ka masyadong mag-alala. Gawin mo lang yung makakaya mo, you'll get there. Okay? Very important ito. So congrats para sa mga bagong gagawin at mga bagong opportunity. Okay? Partneran natin to ng card of the week. Meron kang prayer. Prayer is a dialogue with the universe. Express your wishes. Sabi dito, palakasin mo daw ang iyong mga dasal. Especially sa mga bagong gagawin, sa mga iiwanan, sa mga kinakatakot mo, no? Syempre normal lang minsan na mag-overthink ka, mag-overanalyze ka. Pero kapag tinatapos mo or sinisimulan mo ang araw mo with a prayer, magiging solid yung foundation makakahinga ka ng maluwag, you will feel lighter, you will feel protected. Kaya ngayon, tinatawag po kayo Leo. Kung ano man ang religion mo, no, palakasin mo yung pagdarasal mo. Makakatulong yan na malaki sa buhay mo this time. Okay? So, in your core energy, meron kang the Nine of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, o meron palang 8, 9, and 10. Talagang pa-ending na to. Kung ano man yung kinakaharap mo, pa-ending na yan ng problema, at nakita ko yung pagbago ng kapalaran in your favor. Kumbaga, things are turning upside down. Kung ngayon ay humaharap ka sa medyo mahirap, ang daming kailangang asikasuhin, some of you hindi makatulog, dahil sa pag-iisip ng solusyon, narinig ko rin parang sunod-sunod sunod-sunod yung problema, maraming kailangang asikasuhin, ang hirap solusyonan ng sabay-sabay, and you just want na makahinga at makawala sa dibdib mo itong mga bagay na ito. Sabi na yung spirit guides, meron ding mga bagay na dapat mo nang i-let go at pabayaan. 9 is angel number of release. Pakawalan mo daw this time yung mga takot mo. Narinig ko meron ka daw kinakatakot na hindi naman daw talaga mangyayari. Kumbaga parang nag-overthink ka lang ng malalay. Okay? So you need to figure out this time kung ano ba yung mga overthink ko. Halimbawa, meron kang presentation sa kumpanya, ang kaharap mo ay yung mga bossing at saka yung mga shareholders halimbawa. So, pati yung iniisip mo na, hala, baka laitin yung damit ko. Hala, dapat magpagupit pala ako, baka punahin yung buhok ko.
Nag-overthink ka ng mga problemang hindi naman mangyayari, kumbaga. So, make sure na kalamayin mo ang iyong emosyon, matulog ng sapat, kumain ng tama, para ma-replenish at magkaroon ka ng energy and nutrition para maharap mo yung mga problema at mahanap mo yung tamang solusyon. Pero most definitely, nakita ko dito, parang nag-overthink ka lang about something, no? At kayang-kaya mo naman daw lusutan at bigyan ng solusyon. Okay? Nine of Swords, the Page of Pentacles. Yes, problema mo tong bagong blessing. Meron kang bagong gagawin eh. Whether halimbawa may nag-offer sa'yo ng bagong trabaho o meron kang bagong kliyente, most definitely bago ito na parang iniatang sa'yo. And at some point, ramdam ko na nape-pressure ka. Na parang paano ba to? Kailangan kong galingan, kailangan ko husayan kasi dito nakasalala yung bagong buhay namin or dito nakasalala yung pagsisimula ko sa trabahong to. Sobrang giggle mo to make it big or to do the right thing na parang sobra-sobra na yung pasan-pasan mo. So ngayon, sabi dito Leo ng yung spirit guides, para hindi ka na problema ng ganito, para hindi ka natatakot ng ganyan, aralin mo daw, no? Kayang-kaya mo naman daw aralin yung bagay na yan para makuha mo at matumbok mo yung tamang paraan para maipanalo siya. Okay? So, don't doubt yourself ngayon. Huminga ka, maupo ka, uminom ka ng maraming tubig, and let's see, pag-usapan natin kung ano ba to. Tignan mo mabuti kung ano pa yung magagawa mo at kung ano yung dapat mong ma-improve. Doon ka lang daw muna magsimula, paunti-unti. And then, wag mong bigyan ng additional pressure ang sarili. Okay? Maaring nahihirapan ka pang yakapin tong bagong bagay dahil meron ka pang yakap-yakap na iba in the past. Kaya nalilito ka kung aalis na ba ako para kunin to or stay ako dito. Marami kang dilemang ganyan. So ngayon, you need to really calm your nerves, pagliwanagin ng isip para mahanap mo yung tamang proseso at dapat gawin. Okay? So, kayang-kaya mo yan, relax ka lang. So, Leo, tanungin kita ngayon, ano ba tong bagong bagay na gusto mo makuha pero ngayon nai-stress ka? I-comment down below, isulat mo dyan, I claim, I manifest na yung bagong darating maging smooth sailing para sa akin. Comment down below, it will be good para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus, meron po kayong the world card. You need to focus on your success. You need to focus on the good things na pwedeng idulot sa'yo ng bagong bagay na ito. Kumbaga, ito na yung panahon mo para mag-shine eh. Ito na yung panahon mo para kumawala sa limitado mong mundo o limitado mong buhay, di ba? Na parang paikot-ikot lang, paulit-ulit lang, wala nang growth, walang success. And now, binibigyan ka ng bagong chance eh. Binibigyan ka ng bagong pagkakataon to make it big, to change your life, to change your fortune. Kaya bakit mo daw pinapangunahan ng nega? Bakit mo daw kinakatakot at parang gusto mo nang sumuko? Napakaganda ng bagong bagay na ito. Kumbaga, i-enjoy mo lang. Enjoy and do your best para makompleto siya at maging successful ka dito. Okay? Meron din po para sa inyo, sinasabihan ka na i-close mo na yung chapter ng past. Kaya daw nahihirapan kang yakapin tong bago dahil parang umaasa ka pa sa past eh. So now, learn to tell yourself, okay, move on na ako dyan, bitawan ko na yan, ready na ako para sa bago, yakapin ko na tong bago, para makalasap naman ako at maka-experience naman ako ng kakaibang tagumpay na wala doon. Okay? So, wag mo daw harangan ng sarili mo for your success. Wag mo daw i-deprive ang sarili mo o pagdamutan ng sarili mo na mga potential mong pwedeng maabot. Kasi kaya mo naman eh. So, clarify natin siya. So, Leo, paano po kayo nanonood ng ating reading for today? Halimbawa, sa tuwing nag-aalmusal ba o pagka-uwi sa trabaho or bago matulog, how do you consume our reading at paano po ito nakakatulong sa inyo? Comment down below, babasahin ko po yan. The world cards being clarified by the Page of Swords. Yes, ngayon armasan mo ang sarili mo ng impormasyon para alam mo, matimbang mo kung papasukin ko na ba tong bago or stay ako sa luma. Kasi hanggat hindi malinaw sa'yo, parang nagping-pong ka eh. Parang tug of war, di ba? Parang naghihilahan ka kung mag-i-stay ba ako dito o yayakapin ko tong bago. Yayakapin ko na ba siya kasi baka masayang? Ay naku, nakakatakot, sayang tong dati. Dito na lang ako. So, may hilahan ng energy mula sa'yo. Kaya importante dito, Leo, na ikaw ay
mag-research mabuti tungkol sa papasukin mo na yan. Magtanong-tanong ka, ano ba yung advantages, saka disadvantages, saka mo timbangin kung saan ka pasok, kung ano yung mag-work para sa'yo. Kaya ngayon, mag-aral mabuti, isiping mabuti, magtanong-tanong sa kapwa para makita mo kung ano ba yung best para sa'yo. Kasi kita-kita ko dito na ready ka na talagang mag-bloom eh. Ready ka na, parang time mo na to eh, para mag-succeed ka naman eh. Kaya maging palaban this time, ha? Maging go-getter ka naman at wag mong uurungan yung challenge for something na pwedeng ikaangat mo. Okay? In the area of what you need, meron kang the Five of Cups. Sabi dito, ang kailangan mo, talagang totally kalimutan na yung past. Mag-move on ka na. Kung ito man ay relasyon, o pagkakaibigan, o kaya mga dating pangarap, or dating trabaho na talagang nadurog ka, na-reject ka, na-disappoint ka, at matagal mong dinala sa sarili mo at hindi ka nakapag-move on doon sa pain. Tinatawag po kayo ngayon, Leo, na yakapin yung mga bagong bagay. Meron kang new idea or new plan, napakaganda sana, pero parang hindi mo pa sinisimulan dahil nandun ka pa, nag-grieve ka pa sa dati, no? Talagang sabi mo, sayang, sayang, baka pwede ko pang i-replay, baka pwede ko pang baguhin, ano pa yung dapat kong baguhin? Now is the right time for you to tell yourself na move on din tayo, te. Okay? Learn to really accept what happened, accept the past, and lessons na lang sila. Para sa mga bagong yayakapin mo, much better Leo ka. Okay? Lahat ng lessons na napulot mo sa mga nawalang yon ay dalhin mo this time para ngayon ay hindi na siya maulit pa. Okay? Isipin mo na lang na ay baka yung mga bagay na yon or taong yon ay hindi talaga para sa akin. Siguro nga I need to move on na para mahanap ko yung para sa akin talaga. Yes, the Knight of Wands. Laban, so good. With motivation, with passion, with excitement. Merong mga exciting good news na naghihintay para sa'yo na kailangan mo yakapin at kailangan mo aksyonan. Nakita ko dito na kung buburuhin mo ang sarili mo sa paghihintay sa past at iiyakan mo lagi yon, walang mangyayari sa'yo. No? Learn to accept this new thing, new adventure, new journey, at dito ka talaga magtatagumpay. Okay? Ito talaga yung para sa'yo, hindi yung mga yon. Okay? Yun na lang isipin mo. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Wheel of Fortune. Si Wheel of Fortune, yes, konfirmasyon. I-claim mo to, Leo. The Wheel of Fortune is mine this time. Claim mo yan sa baba. It will happen for you. Talaga namang nagbabago ng kapalaran mo. Kung dati hirap na hirap ka sa job na yan, hirap na hirap ka sa pera, sa relasyon, sa buhay in general, and ito, binibigyan ka ng chance na magbago ang lahat for you. Narinig ko talaga meron kang yayakapin na bagong opportunity or bagong bagay at kinakatakot mo siyang hawakan. Maaring you're afraid to take this risk, you're afraid to make this move kasi nga nanggaling ka pa from the pain, hindi mo alam kung okay na ba ako para yakapin ito. Pero nakita ko dito, yes, make this your top priority. Wag mong masyadong i-overthink, i-overanalyze. Gawin mo lang yung makakaya mo and you will see gradually, no, magabago at umaangat na ang lahat. Siyempre, sa umpisa, mahirap yan. Sa umpisa, nakakapagod mag-adjust, ang hirap-hirap makisama, ang hirap-hirap sa bagong routine. Nag-a-adjust pa yung katawan mo eh. Pero sooner or later, makikita mo na gagaan na yan, bibilis na gamay mo na, hindi ka na ganun mahihirapan. Narinig ko dito na follow your destiny. Follow your destiny. And don't be afraid to make changes. Don't be afraid to reach your potential. At parang wag mong pagdamutan ng sarili mo ng magagandang kapalaran na pwede mong maabot. Wheel of Fortune, the King of Pentacles. Yes, sooner kung ano man tong bagong yayakapin mo na ito with the Page of Pentacles, this is something permanent. This is something long-term. Hindi katulad dati. Siguro halimbawa, magandang example dito ay kung dati contractual ka, ngayon regular ka na. Meron ka ng talagang solid na kita at permanenteng papasukan. No? Ngayon tong yayakapin mo ay something na may pundasyon, something na sigurado ka, practical, kayang-kaya mo siyang panghawakan ngayon at itawid for many, many years at kaya mo tong palaguin. No? So ngayon tinatawag ka, Leo, ng yung spirit guides na yakapin itong bagong bagay ng buong buo kasi ito yung magpapaikot ng kapalaran mo eh. At dito, walang hindi sure eh. Dito lahat permanente at sigurado.
na may maaasahan ka talaga at meron kang mapanghahawakan. So, ito'y tinatawagan ka, Leo, na yakaping mabuti, huwag i-take for granted, gawin ang makakaya para ito'y mapalago at tumagal sa'yo. This is your chance for a new life. So, don't waste it. Okay? In your near future, meron kang the Eight of Swords. Sinasabi dito, Leo, na yung spirit guides na huwag mong i-self-sabotage sa sarili mo. Gumaganda na ang andar mo eh. You learn to really control your anger, control your mga inhibitions, mga takot, pangamba, pagdududa, at iyayakapin mo tong bagong blessing, di ba? So, dahil tong bagong blessing na to ay permanente or talagang solid, talaga namang sigurado ka para sa pangmatagalan, doon mag-isimulang umikot ang kapalaran mo. You're accepting the new opportunity. Pero heto ka, lagi mo iniisip na, kaya ko ba talaga yan? Okay ba ako dito? Hindi ba ako undeserving of this? Kinukulong mo na naman ang sarili mo sa mga takot mo. So now your spirit guides are telling you, don't doubt yourself. Kung merong mga problema or obstacle here and there, lagi mo isipin, kaya ko lusutan yan, kayang-kaya ko lagpasan yan. With prayer here, dagdagan mo yung kilos mo ng pananalig sa Diyos, pagpartnerin mo yun, makakalagpas ka dito. Huwag mo laging isipin na mahina ka or wala kang kakayanan. You have God with you with this prayer. So hanggat meron kang Diyos sa tabi mo at ikaw ay ginagabayan ng angel guide at spirit guides mo, okay ka. Okay? So kung may problemang darating, kayang-kaya mo yan lagpasan. Don't doubt yourself. At huwag mong iyakan agad or huwag mong pangunahan agad ng nega. Sometimes, think positive will help tremendously para makalagpas sa problema. Okay? So, minsan nasa isip mo lang daw yan. Eight of Swords, the High Priestess, yes. Pagkatiwalaan ng sarili. Sometimes, maraming kang mga questions, mga hindi naiintindihan. Normal lang yun, tao ka lang din. Pero importante dito, lalaban ka. Hindi ka uurong, hindi ka matatakot, gagamitin mo yung instinct mo eh. Ramdam mo to eh, maramdaman mo yan na parang, hindi, maibubuga pa ako. Hindi, may solusyon pa to. Hindi, kaya-kaya ko tong lagpasan, kaya-kaya ko tong pagtagumpayan. Trust yourself and your abilities will be your armas or your alas para makawala ka sa mahirap na sitwasyon na ito. Okay? Halimbawa, nahihirapan kang tapusin yung training sa isang Nihongo class para makapunta ng Japan. Sabi mo, ang hirap-hirap naman yan. Yung English nga nung high school ako, nahirapan akong tapusin. Nihongo pa kaya. Ngayon, i-trust mo yung ability mo. Sabi mo, kakayanin ko to, itatawid ko to hanggang sa matapos. Ikaw ang magpapalaya sa kahirapan mo na yan. Ikaw ang magpapalaya sa kinakalugmukan mo na yan. Kaya believe in yourself na kakayanin mo kahit ano. Okay? Importante to. In your challenge, meron kang find wholeness and then inner cosmos. Yes, sabi dito, kailangan mo daw talagang maintindihan at yakapin yung mga trauma mo o yung mga kadiliman sa buhay mo na pilit mong tinatago at iniiwasan. Kapag hinarap mo na yan, hindi na siya magiging balakid sa'yo in the future. Okay? Dito, hanapin mo daw yung bubuo sa'yo. Relasyon, pamilya, pagmamahal, a project or lifestyle. You need to feel whole again. Kaya i-accept mo yung bawat detalye ng pagkatao mo. Kapag natanggap mo na yan kung sino ka talaga, kung ano yung bumubuo sa'yo, hindi na yan mahagamit against you by someone else. Makakaramdam ka ng kapanatagan, katahimikan kasi sabi mo, kompleto na ako, okay ako, tanggap ko kung sino ako. Okay, very important yan para sa'yo. In your challenge, meron kang Page of Swords. Sabi dito, alam mo narinig ko, huwag daw mataas ang pride. Parang pag kailangan aralin, aralin. Pag kailangan buting tingin mo. Hindi pwedeng, ay alam ko na yan, wag mo na akong turuan, kayang-kaya ko na to. No. Sometimes your pride gets in your way. Dahil sinabi mo na ayaw mong tinuturuan ka, ayaw mong minamaliit ka, ayun. Paghahawak mo, hindi mo pa rin alam ang gagawin. So, it takes a very humble energy para tanggapin sa sarili na, ayo nga no, hindi ko pa alam yan. Sige, turuan mo naman ako. Maging teachable ka ngayon. Maging sponge ka na you have the readiness para matuto pa. Kasi mahagamit mo daw yan para lumaban, para magkaroon ka ng alas, para kapag pumasok ka doon, eh kayang-kaya mo lahat kasi napag-aralan mo siya. Okay? So, wag mo i-deprive ang sarili mo na mga knowledge na kailangan mo matutunan this time. Okay? Importante yan. Page of Swords.
Yes, the Ten of Cups, meron kang 10-10 here. Talagang ending of a tough cycle, makakahinga ka. Pero sabi dito, paano daw natin malalasap yung ginhawa after a battle kung wala tayong readiness na humarap doon. Sabi dito, ng yung spirit guides, kung afraid ka, natatakot kang lumaban sa buhay, lagi mong isipin yung inspirasyon mo. Pamilya, mga anak, bahay, makabili ng kotse, or makabayad sa mga utang. Yung mga rason na yon, mga dahilan na yon, magpapalakas ang loob mo para lumaban, para magtanong, para mag-research, para sumugod sa mga bagay na gusto mong ipanalo. Kasi para sa pamilya. Okay? Very important yan. Nakita ko rin dito na iwasan din daw this week, Leo, ang away-away sa pamilya. Learn to hold your tongue. Learn to really pag-isipan daw munang mabuti bago ka gumalaw para walang masaktan sa family or walang miscommunication. Okay? In your fortune, meron kang Voyage of the Heart, love flows through you and to you. Yes, gamitin mo ang pag-ibig sa lahat ng bagay para makita mo yung halaga at saysay ng lahat. You also have first light, beginning a new cycle. Meron ka talang gagawin na bago, meron kang yayakapin na bagong bagay, iiwanan mo na yung past, may new opportunity na naghihintay for you. Really, it's true. Meron kang beginning a new cycle, bagong simula, bagong cycle sa buhay mo. Congrats po. In your fortune, meron kang 10 of Cups. Narinig ko dito, meron kang family wish na matutupad ngayong linggong ito. Whether nabenta na yung bahay or nabili na yung property or meron kang anak na graduate na o kaya yung family wish na baka manalo about something, no? Congrats po. Nakita ko na yung good news na to o family wish na to na matutupad para sa'yo, pamilya mo din ang mag-benefit, no? Example, approve na yung papers para mag-migrate na kayong lahat, buong pamilya, o kaya ikaw, o kaya may family member na nakapasa sa isang trabaho, kaya napakasaya ninyo kasi yung bagay ay mapoprovide na for the family. Parang ganyan. Nanggaling ka daw sa isang mahirap na aspeto nito nakaraang linggo, nakaraang buwan, huwag kang mag-alala, bubuti na ang buhay mo at ng pamilya. Congrats po. I-claim mo yan, magiging sayo yan. Ten of Cups being clarified by the Five of Swords. Yes, happy family life ito. After ng mga gusot, after ng mga pinaghirapan, iyak, drama, conflict, gulo, kitang-kita ko dito na magbabati na kayo. Parang ipaprioritize mo na lang siguro this time yung magandang relasyon at magandang ugnayan kaysa makipaglaban or makipag-butt heads. Parang ganun, no? Meron din po sa inyo, many Leos dyan na nanonood ngayon, kitang-kita ko dito na maipapanalo mo yung isang laban. I don't know why. Meron ka sigurong conflict or very competitive na mundo na parang nahirapan ka na sobra. Pero this time, talagang may good news. Ikaw ang panalo, ikaw ang napili, ikaw ang namayani sa huli. Parang ganon. And your family is very happy for you kasi nakuha mo yung tagumpay out of this challenge. So congrats talagang triumph to after obstacle, really a fortune after difficulty. Congrats po. A family wish is granted. I-claim mo yan, it will be yours. In your divine messages, meron kang conclusions are within reach. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, you have 8, 9, and 10. Talagang pagtatapos ng isang bagay, ready ka na i-close yung chapter na yan para lumaban sa bago. Congrats po. You have bring love into the situation. Yes, gamitin ang puso. Love, voyage of the heart, no? Pag mahal mo daw yung isang bagay o isang tao, mamahalin ka rin yan pabalik. Okay? You will reap the good harvest sa mga minamahal mong oportunidad. So congrats po. In your divine messages, meron po kayong Queen of Pentacles. Sabi ko nga, if you nurture something, it will grow, it will multiply, it will be abundant para sa'yo. Example, meron kang maliit na trabaho ngayon o maliit na negosyo, mahalin mo yan. Pagtrabahuhan mo, in-nurture mo, alagaan, para lumago ito in your favor. Your work, your effort will determine sa paglago nito. Kaya ngayon palang pinapayuhan ka na pahalagahan mo yung mga bagay na meron ka. Baka last month dinasal mo lang yan. Baka last year sabi mo, God, please give this to me. Aalagaan ko to, promise. Binigay. So talaga namang pinapayuhan ka na alagaan, pahalagahan, don't take it for granted because deserve mo makuha to dahil dininig ang prayer mo. Okay? So congrats po. Queen of Pentacles,
The Emperor card. Sabi dito, maging matapang ka, disiplinado, no? Kailangan talaga ng discipline ngayon para mapangalagaan mo tong mga bagay na gusto mong lumago. Example, negosyo mo yan or online shop. Wala ka naman dun araw-araw. Tinatamad ka every single day. Tanghali ka pa magising, no? So, paano lalago yan kung paandap-andap ka? So, ngayon, discipline is what you need. Bravery, tapang na asikasuhin to. And also, maging wais ka ngayon para lahat ng dapat gawin, magawa mo siya in a very practical way. Dapat practical ka. Kung ano lang yung kaya, yun lang. At huwag mong masyadong pahirapan ang sarili. Tutubo naman to generously in a nice, better way Kaya relax ka lang dyan, alagaan mo. Be disciplined, be brave. You will get this. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have pin, new job, and career. Yes, talaga namang may mga bagong blessing this time. Congrats po, i-claim mo to. Kung naghahanap ka ng trabaho, this is your sign. New job, new career. You also have rose, romance is in the air. Talaga namang pahalagahan ng pag-ibig ngayon, mga relasyon, kaibigan, pamilya, no? Family bonding time, mas pahalagahan daw ang pag-ibig kaysa sa mga away or conflict. You also have clouds, temporary problems. Yes, kung ano man to mga issue na to, temporary lang daw yan, kayang-kaya mo lagpasan yan. You also have bat, take care, enemies are working against you. Sabi dito, alagaan ng sarili, alagaan ng proyekto. Kung ano yung mga inaalagaan mo, nakatutok ka dyan. Kaya dapat ay hands-on ka para kung ano man daw ang aberya, kayang-kaya mo agad tapalan. Okay? Ang outcome ni Leo for February 9 to 15, the Devil card. Yes, talagang release, release, release. Kayo po yung pinapayuhan ng iyong spirit guides, Leo, na pakawalan mo lahat ng takot mo. Malaking tulong sa iyo ang pagdarasal with prayer card here, telling you na kung ano man yung mga fear na kumakadena sa iyo, dapat mong ipanalo yan. Okay? Huwag kang papatalo sa mga kinakatakot mo na wala naman talagang patunay kung mangyayari. Sabi dito, if you have God, why worry? If you have God, why stress? Okay? So, sabi dito, palayain mo ang sarili mo sa mga mali mo ring ginagawa. Example, ikaw yung tipo ng tao na tanghali magising. O kaya meron kang dapat asikasuhin na dokumento, pinagpapaliban mo pa. O kaya ikaw yung uri ng tao na okay naman yung gagawin, umaatras ka kasi iniisip mo hindi mo kaya or undeserving ka, puro nega agad. So you need to change something in your life para makalaya ka sa negative energy na yan at ma-reach mo yung full potential mo. Minsan nag-overthink ka lang at yung overthinking na yan ang lalo nagpapahirap sa journey. No? Sabi rin dito, iwas-iwas ka rin sa mga toxic people, yung mga tao nagpapayo sa'yo ng mali-mali or minamaliit ka, kailangan daw ay you need to really detach yourself from them kasi hindi sila nakakatulong sa'yo. Devil card, tumilapon, kunin natin, the Fool card. Yes, huwag kang matakot na mag-risk. Huwag kang matakot na sumubok ng mga bagong bagay or yakapin yung mga bagong pagkakataon. Kung lagi ka daw takot, kung lagi ka daw paatras, walang mangyayari sa'yo. Okay? You need to be brave enough to challenge yourself na subukan yung mga unfamiliar things or unfamiliar na territory kasi doon ka daw talaga mag-grow. Kung nakontento ka na sa limitado mong mundo na yan, habang buhay ka diyang mabuburo, di ba? Hindi ka naman alamang para buruhin ng ganyan. Hindi ka naman santol para maging santolan, di ba? So ngayon, learn to really detach yourself from negativity, explore the world, no? Mag-expand ka and take on the challenge of new opportunities or new plan. Dito ka talaga lalago at magkakaroon ng magandang buhay. Okay? So, Leo, ito po ang inyong February 9 to 15. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Leo. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you, I love you, I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.